Breaking news po mga kababayan. Alam nyo na po yung mga pasabog po na kumakalat po sa social media. Yung dating Chief PNP na si General Torre, sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po hindi daw naka-align sa moral ng PNP. Ano ba ang dahilan mga kababayan? Sinasabi po nila na ito'y bagong taktika upang ilihis ang mga issue ng flood control, mga kababayan. Kaya sinibak si General Torre at gawing kaawa-awa, ito daw yung kapalit ng flood control, mga kababayan. Ang balita po, di ba sinibak po siya na Chief PNP at pinalitan po ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nasabi dyan, no, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. will replace General Nicolas Torre as PNP Chief DILG. Yan po mga kababayan. So dito, may mga bali-balita po na si Diwata, yan kasi yung tawag mga kababayan ng mga basher ni General Torre. Kaya sinibak daw mga kababayan. Ito yung nakuha nating balita ha, di umano, magiging NBI Director. Nako po mga kababayan, mga ka-Wonder Fanatics. Totoo kaya ito? Bago natin pag-usapan mga kababayan, ano bang nangyari sa dating direktor ng NBI? Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Nako, magugulat po kayo dito mga kababayan. Ito po, panoorin nyo po ang nangyari po. At bali-balita, nag-resign daw ito mga kababayan dahil po sa mga issue ng korupsyon. Di umano. Pero sinabi po ng NBI Director, ang dahilan ng kanyang pagre-resign. Ano ba ang nagtulak sa kanya mga kababayan para mag-resign ito? Kaya dito mga kababayan, may mga speculation na si General Torre ay papalit bilang NBI Director. Nako po, ang lupit na mga diversionary tactics ni The Junior. Yan po ang sinasabi ng mga nagmamasid mga kababayan. Ito po ang nangyari po at balita po sa nag-resign na NBI Director. Panoorin po natin. Nagulat din po kami sa Department of Justice dahil sa pagbitaw sa pwesto ni Director Ginny Santiago. Hindi inaasahan ng Department of Justice ang biglaang desisyon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na pagbibitiw sa pwesto. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maganda ang mga nagawa ni Santiago sa kawanihan. He was a man of principle. He was a man that executed the instructions of the President and the Secretary to the very letter. At marunong din po mag-update at mag-report. Kaya mamimiss po talaga ng department si Director Ginny Santiago. Ang pag-resign ni Santiago ay nag-ugat sa isyu ng pagtanggap umano nito ng pera o payola sa bagman ng NBI na galing sa iligal na operasyon ng sugal at pogo. Pinabulaanan ito ni Santiago at tinawag na malisyoso. Dagdag pa ni Clavano, walang gagawing investigasyon ng DOJ sa mga aligasyon hanggat walang naipakitang sapat at matibay na ebidensya. Mahirap anyang paniwalaan ang mga pahayag na walang patunay. It will not warrant an investigation unless there are pieces of evidence that come out that will support the allegation. But mere allegations and mere statements that are uncorroborated and unsubstantiated cannot be acted on. Because that will only open the floodgates and it is subject to abuse. Samantala, nilinaw naman ng DOJ na hindi na sila maglalagay ng acting NBI Director. Hihintay na lamang anya ang itatalaga ng Pangulo na papalit kay Santiago. Ang kanyang request sa kanyang resignation is that he will stay on until the appointment of his successor. So the thought of an OIC does not cross my mind now.
has not crossed my mind. Umaasa naman ang DOJ na kung sino man ang papalit kay Santiago sa NBI ay ipagpapatuloy kung anuman ang napasimulan nito sa kawanihan. Mga kababayan, nakita nyo po. Itong pagsibak po, kunwari, kay General Torre na PNP po ng Philippine National Police, di umano, si General Torre ang papalit. Nako po mga kababayan, magiging NBI director daw ito. Nako, yan po yung tanong. Marami kasi mga speculation mga kababayan na itong pagtanggal, kunwari na sinibak ni BBM, lilipat pala di umano sa pwesto. Nako mga kababayan, ito ang nakikita ng mga magagaling mag-obserba at nag-a-analyze sa mga nangyayari. Dahil po dito sa issue ng flood control, gumagawa po sila ng ingay. Nako, ito na. Mga kababayan ko, ang mga balita na maaari daw na si General Torre ay malipat bilang direktor ng NBI. Nako po, grabe mga kababayan, mga balitang ito. Naalala niyo po yung Dalos Sabongeros? Diba? Biglang naglaho na parang usok. Ngayon, gusto nilang maglaho ang flood control. Grabe! Mga kababayan, yan po ang nakikita ng mga mapagmasid. Sa tingin nyo, magagawa nila yan? Na porke ito na naman, mag-resign na naman si Diwata? Yan kasi yung tawag na kunwari kaawa-awa. Kunwari nag-away sila ni Remulla, ni John Vic. Na yung mga transition daw ng mga posisyon hindi maayos. At sinabi rin ni John Vic Remulla na si General Torre wala namang nalabag na mga batas. Yun nga lang, hindi naka-align sa national security ng PNP. May mga nagsasabi na pabonjing-bonjing daw, pakengkoy-kengkoy, trabahong tamad, yung 3 minutes time interval ng responde pag may crime, hindi nasusunod, puro marketing, ang daming barilan doon, barilan dito. Gaya nung nangyari dyan sa Libertad, nag-aantay lang yung pulis na asawa, nakahera ng isang convenience store. Biglang nabaril at ito'y naubusan ng hininga at nagbuwis ng buhay. Kaya sinabi ni BBM, sibakin yan. Pakengkoy-kengkoy. Yan ang sabi. Pero mga kababayan, ito yung sinasabi nila na naglalaro sa isipan ng mga kababayan natin na tila daw isang drama lang. Na parang mga aktor na mga nagkukunwari. Na kunwari, sibakin natin ito. Sibakin na yan. Pero papalitan yung mas mataas sa posisyon. NBI Director. Nako, mga kababayan. So yan po yung sinasabi. Ano bang sinasabi ng mga komento? Bakit hindi imbestigahan kung malinis naman? Tignan nyo. Sabi ni Jay Hubo. Alam na dis kung sino behind. Nako, yari, sino daw ang behind? Walang investigasyon para sila madawit. Yun lang. Nako. Di na ko nagulat kung walang ginawa si Sec of Justice ukol sa pagtanggap ng pera ng malinaw kung totoo o hindi ito. Ito yung natanggal na Chief PNP mga kababayan, ay Chief PNP na NBI Director. So ngayon po mga kababayan, itong si yung kapalit po
Yung kapalit po ni General Torre, ito po. Mga kababayan, yung bago po na kapalit. Ayan, nakikita nyo po. Si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. will replace General Nicolas Torre as PNP chief. Mga kababayan, so tignan natin mga kababayan na ito pong balita dito na talagang sinabi po ni John Vic Remulla, makikita po natin mga kababayan, ano bang nangyari kay General Torre. Check natin mga kababayan. Talagang matindi. Sinibak. Gen Torre. Sibak. Ito po mga kababayan, check natin yung mga balita. Alam ko meron ito mismo si ayan mga kababayan, Torre sinibak bilang PNP chief. Kita nyo po mga kababayan. Yan po yung mga ganap. Meron dito Ito po, kita nyo po mga kababayan, ito kasi si Torre, may sinabi siya na statements nga lang na right now ay nakikita natin nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned. So yan mga kababayan, ano sabi dito? Naku po. Yari si Torre, si Bak, no? Mga kababayan, nasaan ba dito, mga kababayan? Mayroon dito nasaan na yun? May mga video dito General Torre, check natin mga kababayan. Maraming balita dito. Ito po mga kababayan, News update, nasa Camp Crame sa Quezon City si DILG Secretary John Vic Remulla Jr. kasama ni incoming PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nakatakdang magsagawa ng press briefing si Remulla matapos sibakin sa pwesto si outgoing PNP Chief General Torre Nicolas III. Yan po mga kababayan. So malupit. Ito po yung balita po. Ito po. Harap si General Nicolas Torre III kasunod ng kanyang pagkakatanggal bilang PNP Chief. Ayon pa kay Remulla, hindi naging madali ang naging pasya ni Pangulong Bongbong Marcos pero ginawaan niya ito para masiguro at panatilihing maayos ang lagay ng seguridad ng bansa. Inanunsyo din niyang papalitan si Torre ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na siyang second in command ni Torre noong siya pa ay PNP Chief. Samantala, sinabi din ni Remulla na posibleng may panibagong posisyon na nakalaan para kay Torre. Matatandaang napabalita ang umano'y iringan ng PNP at NAPOLCOM dahil sa balasahan ng ilang opisyal na ayon kay Remulla ay isa rin daw sa mga isinalang-alang ni Marcos sa kanyang desisyon na tanggalin si Torre. Napakinggan nyo po mga kababayan. Maaari daw na mayroong bagong posisyon na nag-aantay po kay General Torre. Naku po, ito na, NBI Director is coming to town. Ang lupit ng mga balitang ito, mga kababayan. Ang lupit. Daming balita, eto mga kababayan na meron pang balita dito. Ito. So yung nakikita nyo po nung nung pumunta po ng Cagayan. Ayan, VIP po siya dyan Nakita nyo po, nakahapon yata ito. Pero ngayon, sibak na, mga kababayan. Talagang tignan, parang presidente po siya dyan. Sinasabi, sobrang VIP daw, kaya nainggit sa kanya yung mga nagpatanggal sa kanya.
So yan, no? VIP na VIP, mga kababayan. So ano pang sabi dito? O ito, oh. A difficult but necessary decision. Mga kababayan, no? Basahin natin. A difficult but necessary decision. DILG Secretary John Vic Remulla clarified that General Nicolas Torre III was relieved not because he broke any laws but to uphold institutional integrity. Meanwhile, Remulla said that Torre has the option of retiring. Grabe, pinare-retire na. Or staying, but the question of the 4-star will be with the NAPOLCOM to take up. Grabe, mga kababayan ko. The President relieves that this national security apparatus must always work within the framework of the law. With the recent developments, the President was represented with the facts and determined that the best course of action is to uphold the rule of NAPOLCOM as it was intended by law, Remulla said. Grabe na ito. So, ito po mga kababayan, no? Kita nyo po. Ito yung mga balita, oh. Kita nyo po mga kababayan. Ano bang sinasabi dito? Ayan, no? Breaking news! General Torre, sinako, tinanggal sa Chief PNP. Ayun, no? Kita nyo, Lucas Bersamin, may circular eh. You're hereby relieved as PNP Chief, effective immediately. Grabe. For the continuous and efficient delivery of public service in the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Grabe yan. Ano sabi ng mga comment? O ito yung mga comment, mga kababayan. Magbasa tayo ng comment, ha? Yan, magbasa tayo ng comment. Ito pa yung sinasabi ng mga komento. Na di umano, kaya sinibak, palabas na naman nila. Yan ang sinasabi, mga kababayan. Para ilipat siya bilang direktor ng NBI. Nako! Ito na. Nakakalungkot ang taong gumagawa ng maayos sa trabaho na una napalitan kaysa sa sekretary ng DPWH na puro iskandal. Sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Gerald Reyes, diversionary tactics to cover up flood controls scandal. They are good to it. He was removed but probably he given a higher post, probably NBA chief. Grabe mga kababayan. Ito yung mga nasasagap natin. Akala nyo kasi tayo'y nagmamarites lang mga kababayan. Pero totoo ito. Ayan, no? Mga kababayan. Diversionary tactics to cover up flood controls scandal. They are good to it. He was removed but probably he given a higher post, probably NBI chief. Nako po. Promoting to Star General, 10-star General. Daming drama. Anti-Claire, legit ni. Hi, baka nyo position. Sabi ni AJ, sabi ni Jana. Okay lang, champion naman Jun. Standby Anay. Grabe. Ito na, sinasabi ko mga kababayan na diversionary tactics para mapalitan itong flood control na issue. Ngayon, tinanggal nila si General Torre para ilipat na chief or NBI director. Nakapalit nung nagretiro or nagresign dahil po sa inaakusahan na corruption din. Mga kababayan, ganun po yung mga may mga prinsipyo nagre-resign. Kasi nga, ayaw nilang mabahiran yung kanilang pangalan. O ano masasabi nyo, mga kababayan?
Di ba? Sabi lang niya na pakengkoy-kengkoy, pa jologs-jologs. O naman sasabi nyo, di ba? Yan yung nasagap natin na kaya nila tatanggalin, ilalagay po na NBI director. Nako po. Yan ang sabi ng mga komento mga kapanatics. Ganyan po katalino ang mga netizen. Napipredict nila ang kapalaran ni General Torre. Na kunwari tatanggalin, kunwari kaawa-awa, tinanggal. Sinabi pa ng mga netizen, nasaan na yung mga award niya? Hinuli si Tatay Digong, pinahuli sa ICC, si Kibuloy. Di ba mga kababayan, ang dami daw niyang award, ang dami niyang mga task na mahihirap, presidente, pinahuli. Ngayon naman, tatanggalin. 85 days pa lang, hindi pa umiinit yung kanyang upuan, tanggal na. Pero, on the other side, magiging NBI director. Nako po. Isang like, isang share, isang subscribe mga kababayan. Kayo naman po ang mag-react at mag-comment. Anong masasabi nyo? Ito ba ay drama lang? Kunwari sinibak? Kunwari kaawa-awa? Ito'y kunwari, yun yung kwento Tapos, yung iskandal ng flood control, ma-erase. Tapos, magiging NBI director. Pero wag kayo. Si Marcoleta po, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi mawawala yan. Pati kaming mga vlogger, bubulabugin namin kayo, hindi namin tatantanan, i-content ang flood control. Katulong nyo kami mga kababayan kasi sama-sama tayong na dedenggoy. Sama-sama tayong ninanakawan ng harap-harapan ng mga korap na mga opisyal, mga kontraktor, sama-sama yung mga sindikato, congressman, kung sino-sino mga politiko. Ninanakaw nila ang pera natin. Tapos sila yung may mga 40 na luxurious na mga sasakyan. Ang yayaman nila, bilyonaryo sila mula basahan hanggang yumaman. Papayag ba tayo mga kababayan? Sa tingin nyo matatakpan ng flood control ito? Nako po, hindi po. Hindi po papayag ang taong bayan. Senador Marcoleta ang chief ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Never po. Kasama po tayo sa layunin ni Senador Marcoleta para mayroong mananagot sa matinding nakawan ng pera ng bayan. Mabuhay po. Salamat po. Panoorin nyo ng hanggang dulo mga kababayan para po malaman nyo ang mga balita. Yan lamang po ang aking hiling. Salamat po. Isang subscribe, isang share, isang like, pindutin ang notification bell para po lagi tayong ma-notify kayo pag nag-upload po tayo. Salamat po.